Nakabalik na sa bansa ang Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang matagumpay niyang state visit na nagpalakas pang lalo sa ugnayan ng Pilipinas sa Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Kasabay ng Pangulo sa kanyang pag-uwi ang may 150 overseas Filipino workers na pinayagang makauwi para ayusin ang kanilang pananatili at pagtatrabaho sa Saudi Arabia. May ulat si Julius Disamburon. Produktibo at matagumpay na maituturing ang halos isang linggong state visit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Bahrain at State of Qatar. Sa kanyang pagbabalik bansa Lunes ng madaling araw, bitbit ng Pangulo ang magandang resulta ng kanyang biyahe tulad ng pagpapatatag ng ugnayang panlabas ng Pilipinas at ng 3 binisitang bansa, kasundo ang politikal at pagbibigay tuon sa kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Naging mainit ang pagtanggap sa Pangulo ng mga Pilipino habang siya ay nasa Gulf States. Personal ring sinalubong ng Pangulo ang nasa 150 repatriated OFWs na binigyan ng amnestiya ng Saudi Arabian government. Sila ang mga Pilipinong overstaying o di kaya undocumented. Dito ay kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga nagbabanat buto sa gitnang silangan at kung tawagay mga makabagong bayani ng bayan. It is the national interest to realize, all of us, na merong more than 1 million Filipinos there. And that is why in every state and to every head of state that I talk to, ini-stress ko yan that the Middle East is a region of great importance to our country. It is the home of the largest number of Filipino workers overseas. It is our partner for our conventional energy needs. It is an emerging source of broader two-way trade and investments. Nagpaabot din ng pamahalaan ng 10,000 pisong cash assistance bilang ayuda, bukod pa sa iahandog ng DTI na ayuda sa pagnenegosyo at DOST na mga scholarship sa mga anak ng mga OFW. Lahat ng gustong umuwi na Pilipino doon makakauwi. You can now be with your family and loved ones. Ang gusto kong yung ospital, tapos yung makauwi na yung may masakit, unahin yun. Yung may sabi nila may mga bulag na, they should be attended to immediately. Pilipino At one time or another during their productive years in their life, they help us very much. So yun nagpapadala ng steady income ng mga remittances na. So kailangan magbayad tayo at malaki ang binibigay ng overseas workers. I will give you the primary importance. I will look for money. Itinuturing naman ni Social Welfare Secretary Judith Tagualo at Labor Secretary Silvestre Bello III na interagency action ang pagtulong sa mga OFW saan man sa mundo. Kinukunan sila ng information, nandyan kinukolekta ng ating social worker para sa referral. Makapunta sila sa field offices natin, pati DOAs nga kasama dahil yung health needs nila. Yun ang gusto ni Presidente. Kausap ko yung Minister of Labor ng Doha. I'm going back there in 2 weeks' time para ayusin namin yung naiiwan mga 86 na runaways na nakatira sa shelter ng Philippine Overseas Labor Office doon sa Doha. Pipilitin namin na mapapauwi sila. Lubos ngayon ang pasasalamat ng ilan nating mga kababayan nang sila'y mapauwi ng bansa. Bininta ako ng old employer ko, tapos ibibenta ulit ako ng new employer ko, kaya tumakas na po. Maraming salamat kay Tatay Nigo. At sa lahat ng bumubuo ng pagtulong sa OFW. May parating pa din daw sa bansa na panibagong batch ng mga repatriated OFWs. Sa datos ng DOLE, aabot sa 500,000 individual ang hindi dokumentado na nasa gitnang silangan. Sa bilang na ito, may nasa 3,000 na ang nag-avail ng amnesty. At para mas ibayo itong matutukan, nagpadala na din ang kagawaran ng sarili nilang augmentation team. Samantala, bitbit din ng pamahalaan mula sa pagbisitang ito ang nasa $952 million worth of new investment na makakabuo ng libu-libong trabaho para sa iba't ibang sektor. Para sa PTV News, Julius Disamburon.